Magandang araw po. So sa araw po na ito, meron po tayong ikakasal mamaya pong 4 p.m. and time check. It's 11:30 a.m. So maaga po tayo nag-prepare ngayon kasi mamayang 1 p.m. may dadaanan lang po tayo saglit na opening worship po sa Batas Silang. So meron po tayong dinalang mga Biblia, mamimili po tayo ng Biblia doon. At habang naghahanda po tayo, of course, we have to make sure na ready na yung ating mga dadalhin. So tulad po ng ating stole, naka-ready na po ang ating stole, and of course, ang hindi natin pwedeng malimutan ay of course ang marriage certificate at ating mga license, ating mga IDs, and of course ang ating po mga dadalhin para po mamaya. Anyway, nag-block po pala tayo today kasi nag-usap po kami ng couple 2 days ago na ang lahat po ng susuotin ng mga bisita ay color black at yung couple ang susuotin po nila ay color white. I think it's a Korean inspired, but anyway, I think it's a very good choice. Hello, so ready na po tayo, papunta po sa venue. Of course, bago po tayo umalis, ang hindi po lagi namin nakakalimutan ni Mrs. Anyway, si Mrs. pala magsaserve as MC po mamaya during ceremony, the best MC in Cavite. So of course, ang hindi po natin makakalimutan bago tayo umalis, it has been our routine to pray bago po umalis. Pinipray lagi namin yung couple, yung good weather, at of course yung mga visitors na makarating po doon ng maayos at ligtas. Of course, let's pray. Dito na po tayo malapit sa venue, time check 2 p.m. So maaga pa naman kaya naganda po na tayo ng makakainan. So kakain po tayo ng pagdiretang kambing saka po kilawin. So kain po tayo, so makakapag-prepare pa po kami since malapit na tayo sa venue. Kain po tayo. In Genesis chapter 2 verse 18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." The social media, our society, are conditioning us to throw and make opinion sa iba't ibang issues sa ating buhay such as family, gender, marriage, and identity. And I think that the text that we read a while ago is a reminder for us that at the end of the day, what matters most is what God said. Marriage is a lifelong, God-ordained covenant between a man and a woman, and it is intended to be a permanent institution that reflects the relationship between Christ and the church. I remember the story of a couple when their house was newly turned over. Napansin nila na marami agad mga cracks. Kaya pinatawag nila yung engineers, yung foreman, para ayusin at matanggal yung mga cracks. Nagpatawag din sila ng pintor para maging maganda yung kalalabasan ng kanilang pag-aayos. Lumipas ang 5 buwan, bumalik ulit yung mga cracks sa kanilang mga dingding. If you are an engineer, you are very much aware na ang problema ng maraming cracks na nag-a-appear sa mga dingding is not an architectural issue but a structural one. Na kaya maraming mga cracks na nag-a-appear ay marahil dahil mahina ang pundasyon ng bahay, ito ay gumagalaw dahil hindi naging malalim o hindi naging maayos ang naging structural design nito, kung kaya naman ito ay mga indications or symptoms na hindi ganon katibay ang pundasyon nito. Minsan sa marriage, yung mga conflicts, yung mga hindi pagkakaunawaan, misunderstandings, and miscommunications, sometimes those are just symptoms of a deeper problem pagdating po sa marriage. That is why it is very foundational na magkaroon tayo ng biblical foundation
about marriage. And 3 things that I would like to share for us to solidify our foundation po pagdating sa marriage. Number 1 is, marriage is a godly institution. Simply because it is not created by men, not a result of social interaction or peer pressure, or just created by any human institution. It is godly institution because it was created by God. It was designed, ordained, instituted, then therefore blessed by God. In other words, ang marriage ay hindi po inimbento ng tao, hindi po ideya ng tao, kundi ito ay nasa panukala, nasa plano, nasa puso at isip ng Diyos even before the foundation of the world. The second foundation of marriage, aside from it is a godly institution, marriage is also a good institution. Our world doesn't think that it's good. Our world doesn't think that it's worth it. Pero makikita natin na maraming practical implications bakit we should pursue marriage. In 1978, people between ages 18 and 34, 60% of them were married. But unfortunately, today, that number has dropped to 29%. Maybe because many people have grown up watching and seeing a broken marriage. Thousands of people have grown up in homes where they saw all the pain, all the division, all the dysfunctionality, all the heartbreaks of a bad marriage. That convinced them that it's better not to get married. Dahil sa mga nababalitaan natin, nababasa natin sa social media, eventually ay nakokondisyon tayo na parang mas maganda pa ang hindi maikasal. In fact, sasabihin pa ng iba na ang kasal ay gawa lang ng tao, yan ay sinulatan lang sa papel at madali lang punitin or sirain. Pero we have to remind ourselves that since it is godly ordained, it is a godly institution, then therefore, it must be good. There is good in it because marriage is a good institution. And the next foundation of marriage is a covenant, not just a contract. Ano ba yung pinagkaiba ng covenant at contract? So basically, ang covenant po has a divine warranty. That means to say na when we do marriage through God's word, in God's way, it has a divine warranty. We have the assurance na kapag ka ang naging pundasyon ng ating marriage ay ang Diyos, ang salita ng Diyos, meron tayong assurance that we will have a victorious, long-lasting, vibrant marriage as God has promised us. But remember that we can only avail this divine warranty once we do it through God's word, in God's way, in God's timing. Diba, pag nag-order din tayo sa mga online shopping, bago natin binubuksan yung mga product para ma-avail natin yung warranty, is kailangan natin videohan. In other words, the seller wanted to make sure na maayos natin siyang binuksan and we handled it properly with care para ma-avail natin yung warranty. Ganun din sa marriage na since ito ay inordained ng God, God is expecting us that we will doing it through God's word, in God's way, and according to God's proper and perfect timing. I remember a story of a guy na pumunta sa libingan at nang pagpunta niyo po doon, siya po ay iyak ng iyak. At ang mga wika niya po ay, bakit ka kasi agad namatay? Bakit ka kasi agad namatay? Bakit ka kasi agad namatay? So habang siya po ay humihiyak, humahagulgulhul po siya sa iyak, yung lalaki po sa
sa malapit po sa kanya, nilapitan po siya at sinabihan na, "Sir, nakikiramay po ako sa pagkawala ng iyong asawa." At pagkatapos nun ay sumagot yung lalaki, "Ha? Hindi ko to asawa. Ito yung unang asawa ng asawa ko. Bakit ba kasi agad siya namatay?" Of course, we don't want to end up our marriage like that. Kaya sa araw na ito, may I share with you how to have a meaningful marriage. I was tempted na ang maging title ng marriage is How to Have a Happy Marriage. But I think, i-scamming ko lang kayo, lolokohin ko lang kayo, pag pinagpalagay ko sa inyo that marriage is full of happiness. Because, especially sa mga married na, we all know, na sa marriage ay hindi po palaging masaya. But it could be meaningful. Because during those trials, during those challenges, bagamat hindi tayo masaya, pwedeng maging opportunity yon for us to mature and grow as a person. How to have a meaningful marriage? Una, discover together how God loves you. We were created by God, who authored love, who is love. And that's the logical reason why we hunger and we crave for relationship. Because God created us, who authored love and relationship. Kaya kung gusto nating mapuno ang buhay natin ng pag-ibig, fundamentally we have to go back to God who created us para mapuno tayo. And I think one of the greatest mistakes of singles or of those people who are looking for relationship is that kaya sila naghahanap ng partner because they are assuming na yung partner nila ang mag-fulfill ng gap, ng emptiness ng kanilang puso, or sometimes akala nila yun ang magre-redeem sa kanila since they have been with disappointments, with brokenness sa kanilang buhay, kaya meron silang feeling na yun ang magiging savior, maging hero ng kanilang buhay. Pero napaka-importante na before we enter marriage is for us to discover together kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi kung naunawaan natin at naranasan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na tayo ay kumpleto, punong-puno tayo sa harapan ng Diyos, hindi natin hahanapin sa partner natin yung pagkukulang na meron tayo sa iba. Kasi puno na tayo eh. At pagka tayo ay puno, ang tendency is that ito ay mag-overflow at instead magiging pagpapala po tayo sa ating spouse. And I think the Word of God, the Word of the Apostle Paul applies here na it is better to give than to receive. Marami tayong maibibigay, may offer. Kasi meron tayo, kasi puno na tayo ng pagmamahal sa Diyos. Kaya that's very important. The first one is, let us discover. Kayong couple, discover together kung gaano kayo kamahal ng Diyos. And by that, you will have a meaningful marriage. The second principle to have a meaningful marriage is to practice love daily. Of course, after experiencing that love that comes from God, of course, it's not meant just to be felt, but it's also expected and meant to be displayed. Now, paano ba natin mapapractice yung pag-ibig daily? Of course, ang Bible nag-provide ng biblical definition ng love. Sabi ng 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. As we practice love daily, pwede natin i-assess ang sarili natin or ang bawat isa, perhaps pwedeng every monthsary or anniversary or quarterly, na ina-assess natin ang bawat isa. Una,
Kung tayo ay nagiging loving, are we being patient? Habang tumatagal ba, mas nagiging kind kayo sa bawat isa? O nagiging envious ba kayo? Or mas nagiging humble ba kayo? Or mas nagiging proud? Sa pamamagitan nun, maa-assess nyo ang sarili nyo kung ang inyong love tank ba ay nag-i-improve o nagde-deteriorate. So you have to practice it kasi, di ba, may kasabihan nga tayo kapag ang isang bagay ay hindi napapractice, hindi nagagamit, minsan kinakalawang. Yung pag-ibig din, pag lagi natin siyang pinapractice, magiging sistema ito ng ating buhay. Kung kaya naman kahit kakitaan natin ng pagkakamali ang bawat isa, sabi ng Bible, love covers multitude of sin. At sabi pa dito, it keeps no record of wrongs. Pag nag-i-increase yung pag-ibig natin sa bawat isa, minsan yung mga simpleng pagkakamali nila, hindi na natin pinapansin. At tayo naman, kung totoo tayong nagmamahal, nagpapatawad, hindi na natin babalikan yung mga pagkakamaling nagawa nila nung panahon ni Kopong-Kopong. And the last principle that I would like to share with you is to stay and grow in love. Simple lang ang sasabihin ko dito. Tignan niyo yung parents niyo ngayon. Yung parents niyo ngayon ay nasa harapan niyo. I want you to realize na kaya kayo nandito ngayon sa unahang ito, sa harapang ito, is dahil sa parents nyo. Na during challenging moments sa marriage ng parents nyo, perhaps there were times na siguro muntik na silang maghiwalay, nag-away sila, na nag-decide na sila na mag-part ways. But instead, they choose to love. They choose to stay. They choose to grow in love. Na sana maging model nyo, sana maging pattern nyo, na along the way, pag naka-experience kayo ng conflict, misunderstanding, or struggles, tingnan nyo yung parents nyo kung paano sila nag-endure, nag-persevere, paano sila nag-decide na mag-stay at mag-grow sa pag-ibig despite of heartaches, pains, or disappointments na na-experience nila. Again, that's the 3 principles that I would like to share para magkaroon tayo ng meaningful marriage. Number 1, discover together how God loves you. Number 2, practice love daily. And number 3, stay and grow in love. Remember that marriage can either be a classroom where people become wiser and better, or a prison where people become resentful and bitter. Always remember, hindi kayo magkaaway, kayo ay magkaklase sa buhay, kayo ay magkaibigan, and at the end of the day, wala kayong sasandalan, wala kayong aasahan, kundi ang bawat isa. Of course, sa sentro nito ay ang Panginoon. So, strive together, pray together, struggle together, and dream together. God bless you all.